Centering our hearts. Isentro natin ang ating mga puso. Kanino? Yan po ang ating pag-aaralan sa ating devotion ngayong umaga. At alam ko na tayo ay muling tuturuan ng Diyos sa maraming bagay at tayo ay muli niyang paaalalahanan upang tayo ay tunay na makasentro sa ating Panginoon, ang ating puso at ang ating isipan. Magandang umaga po sa inyong lahat and welcome po sa ating daily devotion live dito po sa ating Mags TV at sa God Loves You. Ganun din naman sa ating pong YouTube channel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong araw ng Huwebes? Today is January 15, 2026. Napakabilis ng panahon. Kalahatian naman po ng buwan ng Enero. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa magandang panahon. Thank you, Lord, sa malamig na panahon. I hope all is well with you, mga kakwentuhan, mga kalukabs at mga ka-stroke ko. Kumusta na po kayo? Ako po ay excited every morning, although napakalamig, parang sarap matulog, pero salamat sa Panginoon. At tayo po ay tunay na binibigyan niya ng kalakasan para tayo makapagpatuloy sa ating pong paglilingkod dito po sa ating Maps TV, sa ating daily devotion live. Ayan, sige po, ihanda na po natin ang ating sarili para po sa ating pong pag-aaral ngayong araw na ito. At alam ko na marami po na ituturo ang ating Panginoon sa ating lahat ngayong umaga. At excited po talaga ako dyan. Yan, sige, bubuksan po natin ang ating Bible sa Matthew 6 verse 21. Sa Tagalog, yan po ay Mateo 6 verse 21. Na kung ganito po ang Bible ninyo tulad ng Bible ko, ay nasa page 8. Page 8 po yan ng Bagong Tipan. Ayan, Bagong Tipan po, page 8. Nasa bandang dulo na po yan. Ayan, para mas madali po ninyo mahanap. Sige po, basahin po natin ang ating pong pag-aaralan ngayong araw na ito. Ayan. So, bago po ang lahat, para sigurado tayo, i-check natin ang ating pong sound. Kasi kahapon po, ang dami ko nang nasabi. Wala pala tayong sound. Hindi pala nakaayos yung ating microphone. Ayan. Praise God. So, magandang umaga po sa inyong lahat. May sound po tayo. Thank you. So, magandang umaga din po sa mga nanonood sa atin sa God Loves You Facebook page natin. Good morning. Ayan. Sige po tayo magpapatuloy, no? Again, buksan na po natin ang ating Bible sa Matthew 6 verse 21. Sa Tagalog, Mateo 6 verse 21, page 8 ng ganitong Bible. Sige po, tayo po magsimula na. Sabi po sa Matthew 6 verse 21, sabi sa New International Version, For where your treasure is, there your heart will be. Sabi naman po sa Tagalog, Mateo 6 verse 21, Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, may pinagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat po sa umagang ito na kami ay iyong binigyan ng pagkakataon na muli kang mapapurihan, muli kang madakila, maluwalhati, Panginoon, sa pamagitan ng devotion na ito. Puspusin mo kami, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Hayaan mong makakilos ng malaya ang banal na spirito upang kami po ay turuan, paalalahanan sa mga bagay na nais mong malaman namin, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na ikaw lamang ang maitaas, madakila at maluwalhati sa mga sandaling ito. Itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw lang, Lord, ang marinig namin.
boses mo lang ang marinig namin at ikaw lang, Panginoon, ang siyang nais namin, Panginoon, na makasama. Ang presensya may kailangan namin sa mga sandaling ito. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, basahin po natin, no? Sabi po sa Matthew 6 verse 21 sa New International Version. For where your treasure is, there your heart will be also. Sabi naman po sa Tagalog, sa Magandang Balita, Biblia, Mateo 6 verse 21. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Napakaganda ng sinasabi sa Mateo 6 verse 21. Para pong isang paalala agad ang talagang gustong ipahiwatig sa atin ng Diyos ngayon na we need to check our hearts. Kumusta ang puso natin? Ano nga bang laman ito? Ano nga bang meron at nauuna sa pusong ito? Kaya naman ang title ng ating pong devotion ngayong araw na ito ay Centering Our Hearts. Isentro natin ang ating mga puso. Kanino? Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating pong devotion. Kasi napakahalaga po nun, kanino ba nakasentro o saan nakasentro ang ating puso. Nang sa ganun ay tama ang ating maging direksyon sa ating buhay at paniguradong hindi tayo maliligaw. So sabi dito, one of the most biblical topics is your own heart. Laging ang topic, no? At pinakamahalagang topic sa Bible talaga ay ang ating puso. Kasi itong tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Kasi siya lang ang nakakabasa niyan. Siya lang ang nakakakita niyan. Hindi yan nakikita ng tao. Maging ang kaaway na si Satan, hindi yan kayang basahin. Si Lord lang kasi siya ang naglikha sa atin. And throughout the biblical story, God shows that He is not nearly as interested in your money, time, or service as much as He is your heart. So, hindi interested si Lord sa pera mo, sa oras mo, sa service mo. Ang kailangan niya at ang gusto niya na talagang makita sa atin kung ano ang laman nito. Again, magandang umaga po muli sa inyong lahat, sa mga nanonood po at makakapanood nitong ating pong daily devotion. Ito pong 6:30 ng umaga yung ating pong spiritual wellness, kung saan dito pinapaayos natin sa Panginoon na ating puso, ang ating spiritual na buhay, na sa ganun tayo po ay makalakad ng maayos at sa nais ng ating Panginoon na masunod natin ang kanyang kalooban. Mahalaga po ito sapagkat ang Panginoon ang dapat paunahin natin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. So, again, sabi nga dito, interesado ang Diyos, hindi sa kung anong meron tayo. Hindi yung pera mo, hindi yung oras mo, hindi yung service mo. Doon mahalaga at kailangan natin yun. Pero, as much as ang mahalaga sa Diyos at interesado siya, ano yung meron dito? Ano yung laman ng puso natin? Dito ba? Yun ang napakahalaga sa Panginoon. Why is this important? Jesus taught His disciples that the heart is the center of our lives. Mapapansin nyo, saan ba located ang puso? Sa totoo lang, hindi naman dito sa kaliwa. Kung titingnan nyo yung anatomy or human anatomy, nandito sa gitna, yung puso, no? At sabi dito, yun yung tinuro ni Kristo na ang sentro ng buhay natin ay ang ating puso. Our emotions and our desires flow from the condition of our heart. Yan po kasi talaga yung nagdidikta ng emosyon natin, ng mga bagay na gusto natin. Kaya nga, di ba, do not deceive daw ng heart. Kasi deceiving yung heart. Pwede ka kasing iligaw nito. Kaya nga kailangan binabantayan natin yung puso natin. At dapat alam natin kung ano talaga ang tunay na laman nito at sino ang tunay na laman nito. And if God gets access to our heart, then the rest of our lives follow after.
Diba? Kung may access si God sa puso natin, yung buhay natin talagang magiging maayos at magiging matuwid at magiging masaya, may kagalakan, may kapayapaan. Dahil ang Panginoon ang sentro nito. Diba? Napakalaga po nito eh. And in Matthew 6 verse 21, Jesus says that where our treasure is, there our heart will be also. Ang linaw, no? Na kung nasaan yung ating kayamanan, nandun din yung puso natin. And the things that we treasure in our life reveal where our heart truly is. Diyan natin mapapansin yan. Kasi kapag ano yung laman ng puso natin, yun din yung laging laman ng isip natin. Diba? Kung puro pera, pera, pera ang laman ng puso mo, yan din yung nagiging laman ng isip mo. Na para bang yun na lang ang lagi mong pinagpaplanuhan, yun na lang lagi mong naiisip, yun na lang yung nakikita mong dahilan para mabuhay ka, yun na lang yung nakikita mong paraan para makasurvive ka, para ma-provide ang mga pangangailangan mo sa buhay. Kaya napakahalaga na pag-ingatan natin yun. Kasi baka kainin tayo nun, yung masyado na tayo dun mag-focus at meron tayong bagay na makalimutan na mas mahalaga kesa sa mga pera, sa oras, di ba? Sa mga bagay na material dito sa mundo. Kasi yan yung paraan ng kaaway para tayo ay linlangin, para tayo mapalayo sa Panginoon. Kasi yung goal niya eh. Ang goal ni Satan is for us to depart from the Lord. Yung mawala yung attention natin, focus natin sa ating Panginoon. Yun talaga yung gusto niya mangyari. Kasi nag-iisa na lang siya, ang gusto niya, makabalik yung mga dati niyang kakampi. Diba? Bumalik sa Kanya. Pero hindi yun ang nais ng ating Panginoon. Diba? Sinabi niya yan sa John 10:10. The thief comes only to steal, destroy, and kill. But I have come to give you life and abundant life. Yun ang sabi ng Panginoon. So, magkaiba sila ng goal at ng plano para sa atin. Kaya huwag tayong palinlang sa kaaway. Kaya nga dito sa ating pinag-aaralan, pinapacheck ni Lord yung puso natin. Anong meron dyan? Kasi kung anong meron dyan, dyan ka talaga magpo-focus at dyan ka na lang talaga kikilos, no? Kaya napakahalaga na iyon ang inaalam natin sa ating buhay. And the things that we think about, spend our money on, and use our energy to attain, that is where our heart is. Kaya tingnan natin yung ating sarili. Saan ba natin ginugugol yung oras natin? Saan natin inuubos to? Saan natin pinafocus to? Diba? Kasi minsan sobrang takot natin. Doon tayo nagpo-focus ng mga bagay na ginagawa natin, yung mga bagay na iniisip natin. Ano ba yung bago ka matulog, yun ang laman ng isip mo. Pagising mo, yun pa rin yung laman ng isip mo. Buong maghapon mo, yun pa rin ang laman ng isip mo. So, ibig sabihin, masyado na tayong nakuha nitong bagay na ito. Na ang full attention natin ay nandoon na lang. For what reason? Diba? Maraming dahilan yan because maybe you are fear enough para panghawakan ng bagay na to. Maaring ito na lang kasi yung last source mo na nakikita mo pwedeng tumulong sa'yo para ikaw ay maging successful in life. Diba? Maraming kadahilanan yan. Kaya nga, tingnan natin yung ating mga ginagawa sa pangkasalukuyan. Ano yung ating mga ginagawa ngayon? Masyado natin pinag-uubusan ng ating energy, ng ating attention, ng ating oras, di ba? Na para bang, yun na lang ang mundo. Wala nang ibang mundo kundi yun. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganung bagay kasi pag hindi natin ito na-control at ipinakontrol sa Panginoon, ay talaga pong darating ang araw, magugulat ka. Ito na pala ang mundo mo. Ito na pala ang buhay mo. At nawala na ang Panginoon sa sentro nito. Diba? Gaya ng trabaho, diba? Minsan sa trabaho, parang dahil sa tingin mo itong trabaho ang nagbibigay sa inyo ng pangkain, pangpaaral ng anak, nagpo-provide ng mga pangangailangan,
talagang ginawa mo ng araw ang gabi, ang overtime dito, kaliwa't kanan, na umaalis ka ng madaling araw, uuwi ka ng hating gabi kasi kailangan mong mag-overtime, kailangan mong kumita ng malaki, kailangan mo ng sapat na oras para sa trabahong ito kasi 'pag mas maraming oras binigay ko diyan, mas malaki kikitain ko. Na dumadating na sa punto habang tumatagal, dahil sa kabisihan mo, hindi ka na nagdadasal. Wala ka ng oras to pray. Wala ka ng oras to attend the church. Wala ka ng oras to attend your ministry. Wala ka ng oras to attend the fellowship. Wala ka ng oras to attend your Bible study na dati naman nag-a-attend ka ng fellowship mo sa church. Dati you're so active, no, na ikaw ang worship leader. Ngayon, hindi ka na nakapag-worship leader kasi may pasok ako kahit linggo eh. Kasi kailangan kong pumasok ng linggo dahil alam mo na, sayang ang OT. Diba? So, nasa na yung priority? Nasa na yung ah, bagay na dapat na mas una mong ginagawa kaysa sa mga bagay na ito na meron sa mundo? Again, sabi ng Panginoon, He's not interested sa oras na ibibigay mo sa akin. I'm not interested dun sa service na ibibigay mo sa akin. I'm not interested even sa pera na idodonate mo para lumago ang church na to. What I'm interested in is sa puso mo. Ano yung meron dyan? Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa kanyang inuutos, di ba? Sa kanyang commandments, love the Lord your God with all your heart, soul, spirit, and mind. Kasi kapag mahal natin ang Panginoon sa puso, isip, gawa, lakas natin, ay talagang ibig sabihin, siya yung everything natin. Siya yung lahat-lahat natin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon eh. Para hindi tayo maligaw, hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Kasi ang kaaway walang gagawin niya kundi lituhin ka, guluhin ka. Diba? Sabi niya, to kill, destroy. Yun ang kanyang trabaho. Eh, kung hindi tayo kakapit sa ating Panginoon at tunay na gawin natin sentro siya ng buhay natin, talagang darating ang araw, magugulat ka na lang na ito na pala ang buhay ko. Gumulo ulit na dating inayos na ng Diyos. Dumilim ulit yung dating maliwanag kong buhay. Yung parang nawalan ulit ako ng direksyon. Lalo na kung mga anak na tayo ng Diyos. Naku, mas lalong nakafocus si Satan sa atin para guluhin tayo, para ialis yung attention natin kay God. Lalo na kung tayo ay nagsiserve sa church. Diba? Kasi ang gusto ng Panginoon, ayusin yung puso natin. Pag ayos kasi to, yung pagsunod sa Panginoon, madali na yun. Kapag ayos yung puso natin at ang Diyos ang sentro nito, alam ng Diyos na hindi tayo kayang linlangin ng kaaway. Secure tayo. Diba? Kasi ang Panginoon ang laman nito, siya ang sentro, siya ang na kahit na busy ka sa work, number one pa rin si God sa'yo. Na kahit na ano pa man ang temptation na dumating, gawin ng mundo, hindi ka kayang madala nito kasi alam mo ang stand mo, alam mo ang identity mo, alam mo kung sino yung siniserve mo, alam mo kung ano yung puso mo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kaya yun yung i-check natin ngayong araw na to, mga kakwentuhan ko, no? At mga ka-locals and ka-stroke natin dyan. Kasi napakahalaga po nito eh. Dahil pag yun yung ating sentro, ay panigurado po. Gagabayan tayo ng Diyos. Iingatan tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. At wala tayong dapat maging ikatakot sa buhay natin. Dahil alam natin na ang Panginoon ang siyang mag-iingat sa atin at mag-guide sa atin sa direksyon ng buhay. And thank God kapag ganun na yung buhay natin ngayon. So, i-check natin ang puso natin. Sino ang sentro nito? Trabaho mo ba? Pamilya mo? Business mo? Career mo? Pag-aaral mo? Hindi ko sinasabing huwag natin bigyan ng pansin ng mga bagay na to. Kailangan natin yan. Or pera mo? Kayamanan mo?
ari-arian mo? Yan ba ang sentro ng buhay mo? Binigay ng Diyos lahat sa atin yan. Blessing yan. So, hindi ibig sabihin na hindi yan maganda. Binigay nga ng Diyos eh. Kaya lang ang gusto ng Diyos, although binigay ko yan sa'yo, pinahintulot ko mangyari yan sa'yo, hayaan mo ako pa rin ang maging sentro ng buhay mo. Hayaan mo ako pa din ang siyang may say sa buhay mo. 'Di ba? Hayaan mo na ako pa din ang magkokontrol ng iyong buhay. Na yung will ko pa rin ang masusunod, hindi yung will mo. Kasi yung kalooban ng Diyos yun yung mahalagang sinusunod natin. Nang sa ganun ay hindi tayo magkamali at hindi tayo mapahamak. Dahil maraming beses na nangyari sa mga buhay natin, sigurado ako dyan. Kasi isa ako dyan eh. No? Yung experience ko sobrang dumating talaga sa time na hindi na si Lord yung sentro ng buhay ko. Nakala ko, although nagdadasal ako, pero ang babaw pala ng mga prayers ko na parang hindi na mahalaga sa akin kung nakapag-pray ba ako o hindi, okay lang. Kung hindi, pwede kong yung bang singit lang si Lord lagi sa oras ko. Hindi siya yung number one. Yung pag may oras ako, sige magpe-pray. Pag hindi ako inaantok, sige magpe-pray. Kasi ang obedience, yung pagsunod sa Diyos. Yung kahit ayaw mong gawin yung isang bagay, gagawin mo. Kahit parang nakakatamad, gagawin mo. It's because you are committed. Diba? Hindi ka basta lang nag-o-obey, but your commitment is nandoon sa Panginoon. Na alam mo na ang lahat ng ginagawa mo is all for His glory. Kaya isang bagay to check our heart is lahat ng gagawin mo, dapat tatanungin mo, Lord, glorifying ba sa'yo to? Ito bang gagawin ko or ginagawa ko ay nakaka-glorify sa'yo? Or glory to me? Ako ba bida dito, Lord? Kasi pag ako bida, please ayusin mo puso ko. Ayoko nito, Lord. Tulungan mo ko. Kaya kahapon, di ba, yung ating pong devotion is all about humility, kababaang loob. Kasi parte yun eh. Kapag may kababaang loob tayo, tunay na ang Panginoon ang sentro ng puso natin. Kasi natin kaya gawin yun on our own. Hindi ko kayang magpakumbaba ko ako lang. Pride ang mag-iiral dyan kung sarili mo tinitingnan mo. Kaya napakahalaga po ng bagay na pinag-uusapan natin ngayon. At I thank God sa mga bagay na ito dahil tinuturuan tayo ng Panginoon na matuto tayong sumentro sa ating Panginoon sa buhay natin ito. Dahil hindi po madali ang takbuhin ng buhay. Napakaraming temptations, napakaraming mga bagay na maglalayo sa iyo talaga sa Panginoon. Na lilinlangin ka na para ikaw ay mapaniwala na yun lang ang paraan para maging successful in life, na yun lang ang way para magkaroon ka ng kita na malaki, magkapera ka, to provide yung needs ng family mo. Hindi natin tuloy nabubulagan ang maraming tao na akala nila yun nga lang talaga ang daan. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. Siya lang talaga ang daan. If you want success, Jesus is the way. He is the truth and the life. Diba? Hindi lang yun yung para makapiling mo ang Panginoon. Para hindi yung buhay mo ngayon dito sa mundo ay magkaroon ng direksyon, ng pag-asa, ng buhay, ng liwanag. Diba? Because sabi ng Panginoon, I am the bread of life. I am the light. Diba? Siya ang ilaw. Siya ang lahat-lahat. Siya ang ating strength, our Redeemer, our Savior, our Conqueror, our shelter, our hope, our Prince of Peace, King of Kings, and Lord of Lords. So, pag alam mo yung attribute ng Lord, siya yung panghahawakan mo. Malinaw sa'yo. Bakit ako kakapit sa mga temporary, sa temporal?
na meron sa mundo eh, doon ako kakapit sa King of Kings, Lord of Lords. 'Di ba? Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Hallelujah. Kasi pag yun ang kinapitan mo, siguradong nasa iyo na yung success. Because success is not only money. It's not about money lagi. Diba? To be successful is hindi lang yung kasi ang dami mong pera sa bangko, ang dami mong ari-arian, hindi yan ang success. Ako, I can say that I am successful. Not because I have money. Kasi ang tao, pag tinanong ka, or tinanong mo about success, ang sagot lagi, success is money. Because you are powerful daw pag may pera ka. Diba? Parang hindi ka daw minamaliit pag may pera ka. Ang tingin sa'yo, ang taas. Kailangan mo ba yun? Diba? Kailangan mo bang ang tingin sa'yo? Kasi yun yung status symbol ng tao eh. Diba? Kaya nga doon tayo nagpo-focus masyado eh. Kasi sabi, pag wala kang pera, bali wala kang kwenta. Diba? Hindi ka kilala. Hindi ka pinapansin. Pag wala kang kotse, pag wala kang bahay na malaki, pag wala kang likes sa social media, pag wala kang followers, wala ka. Parang walang, meron kang social media, pero konti naman followers mo. Kaya tuloy yung iba, di ba, nadidismaya. Pag nag-post, walang nagla-like, it hurts. Pag na may page, walang followers, ano ba yun? Walang nagpo-follow. Ano ba yun? Di ba napakahalaga yun para sa atin? Pero sa totoo lang, hindi naman yun eh. Ang mahalaga is your purpose. Yung heart's desire. Ano yung laman ko? Minsan may nagtanong sa akin, kumusta na yung social media mo, Ate Ma'am? Sabi ko, okay naman. So, you're earning na siguro, no? Sabi ko, in terms of money, sabi ko, wala akong earning. Pero alam mo, in terms of soul, sobrang natutuwa ako kasi dahil dun sa social media, sabi ko, may mga tao na nakakakilala sa Panginoon. And yun ay para sa akin, sobrang winner yun. Sabi ko, mas higit pa yun sa milyong pwede kong kitain. Sabi niya, nagulat siya eh. Kasi parang, alam mo yun, yung pera, nauubos yan eh. Pero yung kaluluwa na naibalik mo sa Panginoon at naipakilala mo ang Panginoon, isang bagay na para sa akin, kayamanan yun. Sabi ko nga, Lord, thank you for the opportunity na meron ako para magawa ko to, para bigyan mo ko ng pagkakataong magawa ko to. Hindi madali. Pero thank you kasi nagiging daan tayo, no? Para sa maraming tao na maipahatid natin ang mabuting balita. Hindi natin alam ang kaparaanan ng Diyos. Sabi ko, Lord, gagawin ko lang kung anong pinapagawa mo. Kasi yun dapat. And thank you. Kasi higit pa sa yaman ang natatanggap ko ngayon. Yung saya ko na meron tayong mga ka-fellowship ngayon every Mondays and Thursdays. Meron tayong mga taong na ibalik sa Panginoon. Glory to God. To God be all the glory sa Kanya. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Thank you talaga sa Panginoon. Kaya hindi po ang success ay puro pera. Hindi po tayo nabubuhay sa mundong ito para sa pera. Ate Moms, kailangan natin ng pera. Oo naman. Kasi ano yung pambabayad mo sa tuition kung wala kang pera? Ano ang ibabayad mo sa jeep, MRT, sa bus kung wala kang pera? Paano ka makakapunta sa trabaho mo kung wala kang pera? Paano ka makakabili ng pagkain kung wala kang pera? So, kailangan ng pera. Pero hindi yan ang dapat na maging sentro ng buhay mo. Hindi yan ang dapat na maging napanghawakan mo para maging motivation mo para mabuhay sa mundo. Kasi pag yun yung pinanghawakan mo,
mawawala sa eksena si God, mawawala sa eksena si Lord na para bang yun na lang ang mundo mo. Kaya ang daming taong nade-depress, ang daming taong nawawalan ng pag-asa is 'pag wala ng pera. Kasi nauubos yan, eh, 'di ba? Maniwala ka ang buhay natin parang gulong talaga, eh, 'di ba? Minsan nasa ibabaw ka, minsan umailalim ka, umiikot yan, eh. Minsan maganda ang takbo ng buhay, minsan pangit, minsan successful ka, minsan hindi. Parang gulong, eh, 'di ba? Eh, paano kapagka ang buhay mo nasa ilalim at nawala yung success, nawala yung pera, ano na ang gagawin mo? 'Di ba ang daming taong nagpapakamatay? Ang daming taong hindi mo na makakausap ng maayos, hindi na stagnant na ang buhay, na-depress na hindi na alam kung anong gagawin is because nakakapit ka sa pera, eh. Tandaan natin ang buhay hindi laging nandito. Dumarating ang panahon talagang umiilalim yan, 'di ba? 'Pag umikot yan at naging nasa ilalim na yung buhay mo, anong gagawin mo? Titingala ka na lang, wala ka ng gagawin. Maraming tao, sobrang umiiyak, mababaliw na, hindi na alam kung anong gagawin. Hindi na makapag-isip, litong-lito, is because yung pinanghawakan mo, material na bagay. Na alam naman natin talagang mauubos yan. Kahit anong gawin mo, mauubos yan. Pero kapag kumapit ka sa Diyos na source ng lahat, na siyang nagbibigay ng yaman mo, nagbibigay ng lakas mo, nagbibigay ng kagalingan mo, nagpoprotekta sa'yo pati ng pamilya mo, nag-iingat sa'yo, gumagabay sa'yo, hindi nang iiwan, hindi ka pinababayaan. Pag doon ka kumapit, kahit na umilalim pa ang buhay mo, hindi ka magkukulang. Hindi ka makakaramdam ng takot. Hindi ka mag-aalala. Di ba? Kahit na punuin ka pa ng pagsubok, kahit na ang dami mong problema, hindi mo yun mararamdaman kasi mayroong Diyos na sumasalo sa'yo. Mayroong Diyos na nag-iingat sa'yo. Mayroong Diyos na nagmamahal sa'yo. Mayroong Diyos na magpo-provide sa'yo. Bakit ko nasasabi yan? Pinagdaanan ko eh. Galing ako lahat dyan. Nandito ako ng buhay ko. Nakakapit ako sa pera, sa success, sa galing ko, sa yaman. Sobra akong entitled. Kaya nung dumating ako sa puntong umilalim yung buhay namin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Halos magpakamatay na ako. Talagang, Lord, saka ko lang matawag si Lord ulit eh. Kasi nung nandun ako sa success, wala akong Lord. Hindi ako nagsisimba, hindi ako nagpipray. Kasi masyado na akong nalunod ng success. Akala ko wala nang katapusan yung kumita ng malaki, maraming pera, akala ko wala nang katapusan. Hindi natin sinasabing huwag tayong kumita. At ayaw ng Diyos na maghirap tayo. Hindi sinabi ng Diyos na huwag ka nang gumalaw, huwag ka nang kumilos, huwag ka nang magtrabaho, huwag ka nang kumita. Ang sinasabi ng Diyos, sa lahat ng ginagawa mo, dapat siya ang sentro nito. Nagtatrabaho ka, dapat ang Panginoon ang sentro mo. Ang Diyos ang dapat na boss mo. Siya ang dapat na sinusunod mo. Kasi kapag ang focus mo na sa Panginoon, mabait hindi mabait ang boss mo, sa tingin mo, mabait pa rin siya. Walang pangit na nakikita ka sa paligid mo kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo. Kapag nakapokus ka sa Panginoon, lahat gumagaan, lahat umaayos. Di ba? Kahit anong hirap na pinagdadaanan mo sa negosyo mo, kapag ang Diyos ang sentro ng buhay mo, gumagaan yan. Sa pamilya mo, may problema ka, may pagsubok. Gumagaan yan kapag ang Diyos ang sentro ng pamilya mo. Yes, dadaan tayo sa pagsubok, problema, sakit karamdaman. Lagi natin inuulit dito yan. Walang bed of roses ng mga anak ng Diyos. Walang, milyonarya na ako, yayaman na ako dahil kilala ko na si Lord. Kasi tinanggap ko na si Jesus Christ as my Lord and Savior. Save na ako, kaya hayahay na ang buhay. Hindi po ganun. Diba? Kaya natin binibigyan ng Panginoon ng space sa puso natin
upang tayo ay makakilos ng naayon sa kanyang kalooban. Kung bakit natin siya tinanggap bilang Diyos at tunay nating tagapagligtas, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, yes. But the most important thing is for you to know your identity sa Panginoon. Na kapag alam mo na yung identity mo sa Lord, sigurado sa sentro ka sa Kanya. Diba? At kung kilala mo kung sino ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo, siya yung gagawin mong sentro ng buhay mo. Kasi kapag nasa ang sentro ng buhay mo yung Panginoon, walang takot, walang pangamba, walang pag-aalala. Kahit ang daming temptation sa paligid, pagsubok, kaliwat kanan, gumagaan because of the presence of the Lord. And thank you, Jesus. Diba? Salamat at ganun ang Panginoon natin. Sabi nga dito sa verse 19, bago yung 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok at na magnanakaw. Doon kasunod yung sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Diba? So, mag-impok tayo ng kabutihan, pag-ibig ng Diyos, ng kapayapaan, pagmamahalan sa ating kapwa dito sa lupa. Hindi yun nabubulok, hindi yun aanayin, hindi yung kakainin ng insekto. Kasi yun yung relationship natin with the Lord. Kapag ayos yun, panigurado, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Kasi yung kayamanan na iniimpok mo dito sa lupa, pag namatay tayo, hindi naman natin yung nadadala. Iwan lahat yan. Tama na may maiiwanan sa mga mahal sa buhay. Pero, ikaw, hindi mo yung nadadala. Saan tayo pupunta? Kapag yung inimpok mo ay puro ganyan sa mundo. At hindi mo binigyan ng pagkakataon si Lord na magkaroon ng puwang sa puso mo. Ang lungkot, hindi ka na nga makakapunta sa langit. Doon ka pa magdudusa sa impyerno. Diba? Kasi masyado tayo nagpaka-busy dito sa mundo. Na temporary lang naman ang mundo ito. Dito po dadaan lang tayo. Wala pong mananatili sa mundong ito na mabubuhay forever. Diba? Wala. Kahit sino. Lahat ng tao may ending. Una-unahan lang yun. Diba? Hindi lang natin alam kung kailan. Pero alam natin lahat. Lahat tayo may tuldok sa mundo ito. At paano pag dumating yung tuldok na yun ng buhay natin? Handa na ba tayo? Handa na ba tayo spiritually? Na pag dumating si Jesus Christ sa judgment day, handa ka bang humarap na Lord, I'm ready? At maririnig mo ba yung sasabihin ng Diyos na well done, good and faithful servant? O maiiwan ka dahil hindi ka makakasama sa kanyang kaharian? Ikaw pong makakasagot mo. That's why ngayon palang kaaga, araw-araw, pinapaalalahanan tayo ng Diyos kung paano tayong tunay na makakasunod sa Kanya. Kung paanong aayusin natin ang ating buhay upang makasunod tayo sa Kanya. Nang sa ganun dumating ang judgment day, alam mo agad kung kanino ka pupunta. Ngayon pa lang, may assurance ka na. Diba? Yan ang the best na dapat natin sinisiguro. Hindi lang ikaw, kundi ang iyong sambayanan. And sabi po dito, ayan, sabi dito, but it's not enough to just not let our hearts dwell on those things. Instead, we need to train our hearts to dwell on Jesus. The Apostle Paul encourages us to dwell on the things that are of God. Sabi po sa Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable,
If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Yun yung sinasabi na dapat kung ano yung tama, kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos, ano yung nais ng Panginoon ay paggawa sa atin, yun ang dapat na ginagawa natin ngayon bilang pagsunod sa ating Diyos. Doon na dapat nakasentro ang buhay natin. Ano man ang edad mo. Wala sa edad yan. Kasi iba, ay saka na yan ate Mals, pag matanda na ako, pag retire na ako. Yung bang parang feeling pang retirement lang si Lord. Hindi po. Habang bata ka pa, may lakas ka pa, maglingkod ka na. Unahin mo na si God. Ayusin mo na tong puso mo. Kasi kung ikaw ay patuloy na magpapalinlang sa mundong ito, at ang mundo pa rin ang sentro mo, naku, mapapahamak ka. Sayang ang panahon. Kasi ang ending din naman yan, ibabalik ka rin naman ng Lord kung saan ka talaga design. Kasi alam ng Diyos ang design natin eh. Diba? Meron ako napanood na isang pastor, sabi niya, ang ibon nakadesign para lumipad. Subukan mo palangoyin yan. Kahit anong gawin din makakalangoy. Ganun din ang isda. Kahit anong gawin mo sa isda, na pali pa rin, hindi yan makakalipad. Kasi hindi siya nakadesign para lumipad. Siya ay nakadesign para lumangoy. Diba? Kahit anong turo mo sa isda na lumipad, hindi po yan makakalipad na tulad ng mga ibon. O baka may magsabi, may flying fish nga Ate Maris. Yes, nakakalipad yung flying fish pero ganyan lang. Pero hindi makakalipad yan tulad ng ibon na talagang nasa himpapawid. Ganon din ang ibon, di ang pwedeng ilubog mo hanggang sa pinakamalalim sa dagat eh. Lalangoy pa rin, hindi. Ang isda, hindi tinuruan lumangoy. Pero ilagay mo sa dagat, sa tubig, lalangoy yan. Kasi yun yung design niya eh. Ang ibon, hindi mo turuan lumipad din, makakalipad yan. Kasi yun ang design niya. Katulad natin. Ano ba ang pagkalikha sa atin? Anong design natin? Anong purpose natin? Yung design natin, yun yung purpose natin. Na kahit anong gawin mo sa buhay mo, guluhin man yan. Kumanan ka kahit gusto ni Lord straight ka. Darating ang time, ibabalik ka ng Lord sa design mo. Kasi yung mismong katawan mo, yun yung hahanapin mo. So magsasayang ka lang ng oras kung magpipilit ka sa gusto mo. Kaya kailangan i-align natin ang buhay natin, ang dreams natin, ang plans natin, ang desires natin sa gusto ng Diyos. Alam mo, na-realize ko na yan, itong edad ko na to, I'm 53. At nung na-stroke ko, doon ko nakita yun, oo nga, ibabalik pa rin ako ng Lord. Kahit ang kulit ko na tag of war ako kay Lord, na Lord, ito yung gusto ko. Sabi ng Lord, hindi ito yung gusto ko. Para sa'yo. Ang kulit ko, gusto ko ito. O ano nangyari? Ang daming panahon sa buhay kong nasayang. Na dapat sana ay sinunod ko na lang si Lord the moment na sinabi niyang sundin ko siya. Kundi sana noong pa naranasan ko na yung ganitong nararamdaman ko ngayon. Yung success na nararamdaman ko ngayon. Bagamat hindi ako mayaman in terms of pera, pero ang yaman ko in terms of God's presence in my life, in terms sa contentment na meron ako. Hindi po basihan yung pera. Kasi nagkaroon ako niya noon eh. Pero hindi ako naging masaya. Nagkaroon ako ng mga material na bagay, sabihin mo. Pero hindi pa rin ako naging masaya. Wala akong kakontentuhan nun eh. Kaya hindi talaga yun ang kailangan ko. At hindi ako doon nakadesign. Kasi hindi ako doon masaya eh. Pero ngayon, I already found ano talaga yung design ko. Nakita ko yung purpose ko. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi di pa huli ang lahat, pinakita mo na. Pero bago ko yung nakita, talagang grabe yung pinagdaanan ko. Kasama din yung pagka-stroke ko for me to realize kung ano talaga yung purpose ko sa mundong ito. Ang dami ko ng librong binasa tungkol sa purpose, pero hindi ko yung nakita sa pagbabasa. Although maaring nakita ko, maaring nangungusap na ang Lord, pero still, pinangungunahan pa rin ako ng utak ko na ito dapat ang gawin mo. Hindi yan. Pero sabi ko nga, Lord, thank you pa din. Hindi pa uli ang lahat. Eto ako ngayon. At ginagampanan yung purpose na gusto mong gampanan ko. Maraming salamat po, Lord. Kaya naman, ngayon na naririnig niyo to, sana hindi niyo lang ito marinig.
kundi ito ay maisabuhay ninyo. Know your purpose. Ask God for wisdom, for you to know kung ano yung gusto ng Diyos para sa iyo. Read James, and you read chapter 6, the whole chapter 6. At basahin niyo rin yung aklat ni Santiago. Kasi nandoon mo makikita talaga na dapat unahin natin ang Panginoon. And ask for God's wisdom para tayo hindi maligaw sa mundong ito. Diba? Ang sarap po ng buhay ay nakasentro sa Panginoon. And sabi dito, this type of thinking moves our heart to cherish Jesus as our treasure above everything else on earth. Kapag kasi ang laman ng utak natin ay puro ang Panginoon, yan ang magiging laman ng puso natin. At yan ang magiging treasure natin. Yung pagyaman, secondary na lang sa iyo. Na pag nangyari, thank you Lord. Pag hindi nangyari, thank you Lord na din. Alam mo yung kaya mong mag-thank you sa Diyos kahit hindi nangyari yung gusto mo. Kaya mong mag-thank you sa Lord kahit na hindi mo makuha yung trabahong gusto mo. Kasi alam mo sa puso at isip mo, may mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Nagbabago yung perspective pag nasa Panginoon ka. Kasi iba na yung tingin mo sa mundo, hindi na itong mundo ko. And nakaangkla na ako sa Diyos na nakakaalam ng lahat-lahat tungkol sa akin. Siya na yung buhay ko Kaya whatever happens, okay lang Lord. Mangyari, thank you. Hindi mangyari, thank you. Diba? Wala nang wala nang nagre-rebelde ka kasi hindi nangyari. Nagagalit ka sa Diyos kasi hindi nangyari. Hindi ka na ganun ngayon. Nagmamature ka as a Christian, as a child of God. Because alam mo na ang sentro ng buhay mo kung sino. Alam mo na kung sino ang tunay na nagmamaniobra ng buhay mo. Kaya nga always include sa prayer mo yung Lord, take charge, take control of everything. Ikaw ang Lord ang bahala sa buhay ko. And when you say that, panindigan mo yun. Kasi ibig sabihin, pag yun ang sinabi mo, siya talaga yung may control. Siya yung may alak, bahala si Lord doon, di ba? Hindi ka na mangingialam. Pag sinabi niyang go, go. Pag sinabi niyang no, no. Pag sinabi niyang yes sa mga panalangin mo, thank you Lord. Pag sinabi niyang no, thank you Lord. Di ba? Because He's an all-knowing God. Anong alam ko kumpara sa Kanya para pakialaman ko ang Diyos? Para pangunahan ko ang Diyos. Di ba? And if you're honest with yourself, where would you say your treasure is currently? Be honest. Nasaan talagang treasure mo ngayon? Yung laman ng puso mo. Nasaan? Na kanino? And what are the things you devote your time to and spend your money on? Saan mo ba ito inuubos, ginugugol? Pera mo, oras mo, energy mo. Consider how those things reveal where your heart truly is. Spending time in God's Word and in prayer are great ways to reorient your hearts back toward God. Ibalik natin ang ating puso sa Panginoon. Kung naligaw man tayo pansamantala, okay lang yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo. All you need to do is to confess it to God, to seek God, to pray, to repent. Yun lang. Huwag ka nang manisi. Huwag ka manisi ng ibang tao, huwag ka manisi ng sarili mo. Huwag mong sisihin si God. Ang gawin mo, accept, admit that you are a sinner, na nagkamali ka, na nagawa mo mga bagay na yun dahil sa pagkakamali mo. At huwag ka nang alam mo yun, yung mag-reason out. Just admit na nagkasala ka. Yun ang kailangan natin. Kasi doon mo mapapakita na meron kang kapakumbabaan. Doon mo mapapakita na tunay ka sumusuko sa ating Panginoon. Yun ang kailangan ng Diyos. Nang sa ganun, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. At magkaroon ng direksyon ng buhay natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sobra po kami nagpapasalamat sa buhay namin ito. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat po sa napakagandang mensahe na pinarating mo sa amin ngayong araw. Salamat Lord sa pag-ayos mo sa aming puso. We are willing Lord to please reorient our heart, to renew our hearts, to please, Lord God, ikaw nawa ang maging sentro nito. Ayusin mo ang puso namin, Panginoon, sa pagsunod sa iyo.
Ayusin mo, Panginoon, ang aming isip. Ayusin mo, Panginoon, ang aming mga plano, ang aming mga decisions in life, our dreams, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon, ang lahat ng ito ay umayon sa iyong kalooban. Nawa, O Diyos, makita rin namin ang tunay na purpose namin sa mundong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na ikaw lang, O Diyos, ang maging sentro ng lahat-lahat ng aming ginagawa sa buhay namin. Na lahat ng aming ginagawa, Panginoon, maging glorifying sa iyo. At patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahong kami nangingialam sa mga plano mo sa aming buhay. Na ang gusto namin ang masunod kung hindi ang gusto mo. Hindi yung will mo, Lord. Lord, tulungan mo kami na matutong laging tawagin ka sa oras ng pangangailangan, sa oras na kami ay nanghihina, sa oras na kami natatakot, at nawa, O Diyos, patuloy kaming dumipende lamang sa iyo. Lagi namin iniisip, Lord, ang kapakanan ng aming pamilya. Kung kaya naman, Lord God, may mga pagkakataon na masyado kami nagpo-focus sa pera, sa material na bagay, kung paano namin mapoprovide ang pangailangan ng aming mga anak, ng aming pamilya. Pero Lord, sa natutunan namin ngayong araw na ito, ikaw ang dapat na maging sentro ng aming buhay. Hindi ang pera, hindi ang aming lakas, hindi ang aming galing, hindi ang aming talino. Maraming salamat, Lord, for always reminding us. Thank you, Jesus, for loving us. Thank you, Jesus, for your mercy, for your grace, for your goodness, for your kindness, for your gentleness, for your faithfulness. Maraming salamat po, Panginoon. Tinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang mga taong nanonood ngayon at ang mga taong makakapanood dito. Alam mo kung ano ang kanilang panalangin, alam mo kung anong laman ng kanilang mga puso. Ayusin mo kaming lahat, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na matuto kaming sumunod sa iyong kalooban. Matuto kaming magpakumbaba, matuto kaming magkaroon ng pagmamahal sa aming kapwa. Matuto kami, Panginoon, na mahalin ka ng higit sa lahat. Na ikaw, Lord, ang maging sentro ng buhay namin, ng aming pamilya, ng aming trabaho, ng aming negosyo, ng aming mga pag-aaral. Alam namin, Lord, apart from you, we can do nothing. That's why we need you, Lord. Maraming salamat po. I-bless mo din, O Diyos, ang ating Loves TV family, God Loves You Movement Ministry, ang God First Christian Ministry, ganun din, O Diyos, ang Global Life University, at itinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Ayusin mo rin ang puso ng mga tao at ng mga leaders na namumuno sa bansang Pilipinas. Hanggat hindi naaayos ang kanilang mga puso, Panginoon, sa pagsunod sa iyo at hindi kanila kinikilala bilang Diyos at tunay nilang tagapagligtas, ay tunay na magiging magulo pa rin ang bansang Pilipinas. We're praying for a born-again Pilipinas, Lord God. And we believe, Lord, ikaw lang ang makakagawa nito. At ikaw lang ang makakapag-ayos ng aming mga puso, ng aming mga pagkatao. Maraming salamat, Lord. Continue to be with us, to bless us. At samahan mo kami sa araw-araw na aming pagdi-devotion, Lord. Samahan mo kami sa buong maghapon at tulungan mo kami na laging maging focus ang aming puso't isipan sa iyo bilang aming Diyos at tunay naming tagapagligtas. Maraming salamat, Lord. We love you, we praise you, and we honor you. And we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Napakaganda ng mensahe ng Diyos sa ating lahat ngayong umaga. Nawa, after this devotion, pag nilayan niyo pa yan, basahin niyo ang buong chapter 6 at yung verse mismo, ulit-ulitin mo. Lord, check my heart. Ano ba talaga laman nito? Ano ba talaga ang focus ko? Sino ba talaga ang priority ko sa buhay ko? Sino ba ang una sa buhay ko? Ikaw ba o ang mundo? So yun po ang i-check ninyo sa puso ninyo. You pray. You pray on your own words. Lord, tulungan mo ko na ayusin ang puso ko. Be willing na ma-renew, ma-orient yung puso mo in accordance sa will mo, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Napakabuti ng Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan, so maraming salamat po sa presensya ninyong lahat. Thank you, Ate Lenny, Mauricio, Ate Marilyn, Ate Jade, Ate Jenny. Thank you. Thank you, Ate Marilyn. Thank you, Jesus. Thank you talaga. Napakabuti ng Panginoon. Glory to God. I'm excited, Ate Marilyn. Magkikita-kita tayo sa Sabado. Napakabuti ng Diyos. May plano ang Diyos sa Sabado. And I know na may dahilan kung bakit tayo magkikita-kita at matutuloy ito bagamat hindi tayo kompleto. Pero naniniwala ako, God has a reason and purpose for everything. So, thank you po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat din po sa mga nanood sa atin pong God Loves You na Facebook page. And I hope na magpatuloy lang tayo sa ating paglilingkod. Kahit anong mangyari, kapit lang sa Diyos. Huwag tayong bibitiw sa ating mga pinagdaraanan. Thank you po for watching ang Pastora Baby. Maraming salamat po. Ayan, so kapit lang po tayo. At ang Panginoon lang, ang tunay na nagmamahal sa atin. Walang condition, walang buts, walang ifs. Thank you, Lord. So, see you again tomorrow po. 6:30 pa rin ng umaga. Malate lang ako. Hintayin. Malate man ako ng konti. Hintayin niyo lang po ako. At pipilitin natin na makasunod sa kalooban ng Diyos na everyday makapag-devotion tayo. Lord, help us. And samahan niyo rin po ako sa panalangin everyday. At isama niyo po ako sa inyong panalangin. And I'm praying na maging maayos yung aming pag face-to-face this coming Saturday with the Thursday group. I'm excited to see you. And, thank you, Lord, talaga. Ano pa ba? Ayan, so, yung campaign pa rin natin sa ating Bible giving ay magpapatuloy. Inaayos lang po natin yan. And, samahan niyo po ako lagi sa ating devotion. I'm so excited. And I'm so happy every day. Sa ating pong paglo-low carb naman, isama niyo rin lagi yan sa inyong panalangin at yung ating mga kasamahan at mga ka-low carbs na tulungan ng Diyos na gamitin ng Panginoon ang low carb para tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. At sa mga may karamdaman, huwag kayong mawawala ng pag-asa. God loves you. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang importante lang, ayusin natin ang laman ng ating puso. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. See you all again tomorrow, 6:30 ng umaga. At sa mga hindi pa po naka-follow, mag-follow po kayo para ma-remind kayo kapag meron tayong live. Kasi magno-notify po si Facebook sa inyo. Follow niyo po ang ating Ops TV, God loves you, at isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Bye-bye po. Like and share po itong ating video. Kung sa tingin niyo nakatulong ito sa inyo, ibahagi niyo po sa iba. God bless. See you all again tomorrow. God loves you.